Okay, so done na kami sa labas. May yung last na training na yung araw. Susubukan ko sa blackboard. Hindi talaga siya, hindi niya ginagamit yung hita niya. Ewan ko pa sa kanya ba't may ginagawa. So parang nakalimutan niya na kailangan niyang, yan, ito-demo ko. So kailangan niyang ipang yung hita niya. Hindi niya kasi yung ginagawa. So kahit na kung ipapasok ko siya dito sa cage. Sa cage, oo, yes, pumapasok siya. Yan ma, inside. Oh, so ang nangyayari sa aso nyo kahit na pumapasok siya, mas ginagamit niya yung upper body niya. Hindi siya bumibelo para gamitin yung back legs niya para tumalon o mag-lift. Okay, yan. Okay. Oh. Kung papanoorin nyo lang yung video, kung nasasagap lang yung camera, ang ginagamit niya yung upper body niya para lumundag. Pero, yung paa niya sa likod, hindi niya na itatalon. Yan ma. See? Yan. Yan ma. Oo. Yan ma. Yan ma. So, yun yung isang problema ni Gemma na napapansin sa kanya. Hindi niya tinatalon yung ano niya, yung hita niya. Hindi siya gumaganito. Ang ginagamit niya yung front flex niya. Ayan. Ayan. Yan. Diyan siya nagre-relay. Pero wala akong magagawa kasi yun yung nasa isip niya eh. Yun yung muscle memory niya. Pero okay lang yun. At least nalalaman niyo kung hanggang saan lang yung pwedeng gawin ng aso niyo sa training. Parang nakalimutan niya na gamitin yung mga hita niya. So, yun yung problema yun. Ano yun? Hindi yun namamagic. Kung ganun talaga yung aso nyo, lalo na kung yeso na siya, yun talaga yung aso nyo. Pero kung may way, kahit papano, pwede magawa niya, pero hindi always. Ngayon, alam ko na yung dahilan kung bakit hindi rin siya laging nagsisit ng matagal. Dahil sa, ano niya, sa pantay naman. Hindi naman dahil sa may differential legs niya. Kumbaga, hindi lang nagpa-function na buko siya ng matagal. Tumalon. Hindi lang nasanay. Dali, akong. Emma. Inside na. Inside na. Hindi po, okay lang po yung drapos ka naman. Nasa ano nyo po yun, nasa aso nyo po, yung kung paano siya kumikilos, kung paano niya ginagamit yung katawan niya. Kaya yung pinakita ko sa inyo, yung sa gulong, bakit yun ako humahakbang, para gayahin niya. Pero ang ginagawa niya, kung saan yung may masikip na pwede siyang, alam niya yung matadaan niya, saan siya dadaan?
na gano'n. Gagawin lang natin. Parang ayos lang po yun. Wala tayong dapat initamang kasi nga, pag-ibig niya kuya siya. So, nagmamatter pa rin yung genetic niya na mag-guard ng bahay. Eh, yan, pagka nakaano yan, siya dun siya nakatingin. Pag may kumarada dun, Natapon mo naman eh. kahit bukas ganyan, di siya lumalabas. Hindi naman, lalabas po yan. Ginagawa ko lang sa kanya, pinapaubos ko lang yung pagkain niya. Pero, ganito pa rin na hindi siya lalabas kahit na walang taling nakatagay. Kasama na po yun. Kasi minsan, di ko yan nilalaki. Ang ganun lang yan. Hindi naman niya ganun. Yun, at least yung aso niyo po, hindi nasabi na, kumbaga hindi niya alam na hindi pala nakalak. Pero pag ang aso niyo natuto na magkaroon ng kulungan, kasi alam niya yung bukas, pwede din dahan-dahanin kung matututo siya ng makawala. Yung mga aso na ganun po eh. Hindi ko nilalak yung pinto, pero pag kinakalapit nila yung pintuan, pag alam nilang bukas, nakakali sila. So, hindi ko tinuturo yun kung saan nilang nagagawa kasi alam nila. So, nalaman nila na, uy, hindi nakalak. Yun po. Kaya ginagawa ko, pag naglalak ako ng kulong na, so, dinodouble check ko po. Wala na, Jem. Pagod ka na.